Sa loob lang daw ng ilang linggo ay pagpapasyal na ng mga opisyal ng Bureau of Customs kung sasampa ng kaso itong si dating LTO Chief Virginia Torres sa sinasabing o sinasangkot sa smuggling ng asukal. Narito report ni Julie Segovia. Sa Bureau of Customs na mismo galing, hindi matatapos ang buwang ito, madedesisyonan na ng Revenue Collection and Monitoring Group ng BOC ang rekomendasyon ng Legal Department na sampahan ng reklamo si dating LTO Chief Virginia Torres. Sa ngayon, ini-evaluate pa nila ang investigation report na nagsasabing dapat sampahan ng reklamo si Torres matapos di umanong masangkot sa sugar smuggling. If indeed warranted, then we will file the corresponding case. Within this month, kung sakaling if warranted. Ayaw nang magbigay ng dagdag na detalye ng BOC kaugnay nito, pero sa Department of Justice daw nila idediretso ang pagsasampa ng posibleng reklamo laban kay Torres. Hindi naman bababa sa 10 tao ang sinampahan ng customs ng smuggling sa DOJ ngayong araw. Mga opisyal, empleyado at customs broker sila ng dalawang kumpanya na umangkat ng asukal sa Hong Kong at China pero dinaya ang deklarasyon. Sa halip na asukal, idineklara ng Rainbow Holdings Incorporated at Risho General Merchandise na bitumen na ginagamit sa road surfing at roofing ang kanilang kargamento. Mahigit 30 milyong piso ang halaga ng mga nasit ng container van na may lamang smuggled sugar. Sa Manila International Container Port na diskubre ang mga illegal shipment. Siniguro naman ni Customs Commissioner Bert Lina na tuloy-tuloy ang automation sa ahensya, pati na balasahan sa posisyon ng mga opisyal para mapabilis ang serbisyo. Yung mga pagpirma ng mga aming entries, instead na siguro 4 o 5, magiging 3 hanggang 2 na lamang para maayos yung aming proseso sa Bureau of Customs. At saka bibilis, hindi babagal. Yon ang aming objective. So in the process, ayan na, makakaroon talaga dyan ng reshuffling. Julio Segovia, GMA News.